Okay. Yan, oh. Kala ko, ukay-ukay. Ano sinasabi mo, Coach Ed? Okay. Here we go again. Isa pa. And let's have a music. I like it, I love it, Aba, I want iba yung some more. pumapasok. Eto na, ibigay mo na. Zile, yo alergial, mile. Isa pa, sayo. Zile, yo alergial, mile. I like it. Zile, yo alergial, mile. Once again, praise and thank God. At siyempre, mas gaganda yan, sasarap yan kung may kasamang pinakamalakas na palakpak na may kasamang sigaw. Ibigay mo na. Here we go. So again, great evening, great afternoon, and great morning, everyone. Ba, meron pang pa-sound effect. So again, sa oras na ito, naway sumatin pong lahat ang biyaya, yan, ang napakalaking biyaya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ayan, at siyempre ang kapayapaang hindi malirip na nagmumula rin sa Kanya. And again, ngayong gabing ito, ako pong inyong makasama for tonight's episode. Yan, na pinamagatang a birthday street, no? From Coach Ed Soriano. Dapat siyang pinapalakpakan niya. Yan, at siyempre, dahil birthday ko, yan, happy birthday to me. Happy birthday to me. Yan. Okay, so sa ating pong pagpatuloy, nawa ako po inyong samahan sa loob ng isang oras natin pong pagtatalakayan ng kanyang mga salita. At siyempre, yan. So, mag-iisip ako kung ako itutugtog ng live o ipi-play ko na lang. Para medyo maiba naman, di ba? Talaga may humihirit. I like it, I love it, I want some more. At siyempre, bago po natin pasimulan ng lahat ng bagay, no? Lagi dapat unahin natin ang pumunta sa presensya ng Panginoon. Unahin natin ang dumulog sa Kanya, ang tayo po ay manalangin sapagkat napakalaki po ng aking paniniwala, lalo na ako, no? Same thing with you, and to all of us, na talagang wala tayong magagawa at tunay na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay, maging lalong-lalo na pong tagumpay, sa Kanya nagbubuhat. Kaya mahalaga na tayo po'y laging sumangguni, lagi po tayong dumulog sa Panginoon. Sa oras na ito, sa pagbubukas ng tabing ng ating pong program na STGN, which simply means Spread the Good News. Be a blessing, spread the good news. So layunin po ng programang ito na maipahayag po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito po ang kinakailangan natin higit sa lahat. Bagong material na bagay, ang kinakailangan natin ay mabuting balita. Walang ibang Panginoong Jesucristo mismo. And the Word of God tells us so in Matthew 6:33, but seek ye first, not second, third, fourth, fifth. But seek ye first, higit sa lahat, sabi doon, no, unahin nating pagsumakitan ang pagharian tayo ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay-bagay na pangailangan natin ay Kanya pong idaragdag. Kaya without further ado, atin pong pasimulan sa pamagitan ng simple at payak na panalangin ang atin pong programa. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, sa gabing ito, Panginoon, ngayong gabing ito, patuloy ka naming pinupurit, sinasambat, niluluwalhati, at kami patuloy na dumudulog sa iyo sapagkat itong nararapat. At kung kami man po'y nagkulang at nagkasala, ng sinasadya man o hindi, kasalanan mang malaki o maliit, ito man po'y kasalanang matagal na, o bago pa lamang, Lord, as we come before your mighty presence, we ask for your forgiveness. Naway kami po'y paging dapatin po ninyo na patuloy na makapaglingkod sa inyo. At dumulog sa inyong presensya. Yamang kayo ang aming Ama, at kami ang inyong mga anak. At sa oras na ito, sa programang ito, dalangin namin ang iyong pagsama. Magdagdag po kayo ng pagpapala sa programang ito. Patayain niyo po, Panginoon, na ngayong gabing ito, ang iyong salitang aming mapapakinggan ay bigyang liwanag. Ano nga po bang layunin mo sa buhay namin? Bakit mo kami tinawag? Ano nga pong layunin mo sa buhay namin? Kung bakit kami, Panginoon, ay narito sa anumang larangan, anuman pong kinalalagyan namin. At sa oras na ito, again, we do allow the God, the Holy Spirit, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. At naniniwala po kami sa katotohanan, according to the book of Prophet Jeremiah, hindi pa man kami pinagliliit, pinapanganak, meron ka ng layunin at plano sa amin. Meron ka ng pagtawag
sa buhay ng bawat sa amin. And again, Lord, amin pong hinaangkin ang ganap na tagumpay sapagkat kami ay laging naniniwala na kayo po ay kasama namin, sumasa amin at patuloy na nagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo na naghahari at tunay na hari noon ngayon at magpakailan kailanpaman. And everybody say malakas at malaking Amen. So dapat niyang pinapalakpakan niya. Yung pinakamalakas, talagang malakas sa palakpak at yung pinakamalakas na malakas, no? Talagang malakas sa sigaw. Ibigay mo na. Here we go. Isa pa. At siyempre, sa ating magpapatuloy, dyan lamang po kayo. Dito naman ako. At atin pong i-play ang theme song ng ating program. Be a blessing, spread the good news. Coach Ed Soren, ibigay mo na. The count of 1 and 2 and 3. Here we go. Of good news. At Thank you, Jesus. mga po sinasabi sa awiting ito. Mighty is your name, Lord. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Sing a song. Blessed the sea. Who comes in the name of the Lord. Amen. Yes, blessed is He. Let's hear the song. In the name of the Lord. Bring. Blessed is he comes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of the Lord. Yeah. Bless. Thank you, Jesus. Once again. Yes. Blessed is he comes. Yeah. In the name of the Lord. Blessed is he comes. In the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga po sa awiting ito, let us hear it. So Be a blessing. Yeah. be a blessing. Whoa. Thank you, Lord. Be a blessing. Spread the good news. Dapat dyan pinapalakpakan niya. Be a blessing. Oh yeah. Be a blessing. Let's be a blessing. Spread the good news. So be a blessing. Yeah. Be a blessing. Whoa. Let's be a blessing and spread the good news. Spread the good news. Yeah. Spread the good news. Spread the good news. Let's spread. Let's spread the good news. Amen and amen and amen. Amen. Praise the Lord. Dapat siyang pinapalakpakan niya. Minsan pa yung pinakamalakas, talagang malakas na palakpak na may kasamang ibigaw. Anong ibigaw? Yan. Coach Ed. Anong unang Coach Ed? Yan. Coach Ed, ibigay mo na. Here we go. And so once again, great evening, great afternoon, and great morning everyone. May mahirit pa talaga. Yan o. I like it, I love it, I want some more. Ayaw papigil, ayaw paawat. I like it, I love it, I want some more. Diba? Meron pag gusto pag talagang kumis eh. Ano? Ayan o. Okay. So once again, great evening, great afternoon, and great morning everyone. At syempre, shoutout naman tayo dyan. Diba? Pag may time. Yan. So shoutout po kay Sir Beng. Yan po, dyan po sa lugar ng Pamana. Dyan sa may Sabalo, Caloocan City. Etong para sa inyo. Yan. Para malaman nyo ako may kasama dito. Yan. Parinig, mga kasama ko, yung pinakamalakas sa palakpak na may kasamang sigaw. Ibigay nyo na 1, 2, 3, here we go. Sabay. Yan, so shoutout din po kay Brother Jasper Garcia. He's also watching dyan po sa lugar ng Parañaque. Dapat niya pinapalakpakan niya.
Ayan, so ganun din po kay Sister Rosana Cabrera. Ayan, so she's also watching dyan po sa lugar. If I stand correctly, dyan po yung sa lugar. Anong sa lugar? Sa lugar ng Mandaluyong or dyan po sa may, Pasig City. Dapat yung pinapalakpakan niya. Ayan, so siyempre ganun din kay Sister Ve. Yan. So, tagasan po ba si Sister Ve? Yan. Okay. So, dapat yan pinapalakpakan din yan. At sa ating pagpapatuloy, time check is brought to you by the STGN, or it simply means be a blessing, spread the good news. STGN means spread the good news. Yan pong nasa aking cap. STGN. Yan. At ang ating pong oras ay 31 minuto makalipas ang ikasyam ng gabi. Gabi. Hindi po gabi ng lagim, ha? Ayan. Makalipas ang ikawalo ng gabi. So sa ating pagkapatuloy, tayo po'y dumako. Yan, sa ating pong word for today. At para po sa episode for tonight, ito po ang ating pong tutunghayan. And it was taken. Okay. So sabi dito, in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, and it says, sabi po sa aklat ni Propeta Jeremias sa kabanatang 29 sa talatang 11, sabi po sa NIV, sa New International Version, as I read, it says like this, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future." So to speak, sa madalit sabi, sa wikang sariling atin, ang pagkabanggit doon, sapagkat ako lamang ang nakaalam ng mga panukala ko sa buhay niyo. No? At ako lamang nakaalam ng panukala sa buhay niyo, no? Panukala upang tayo ay dulutan, sabi rito, no, ng katagumpayan at magandang kinabukasan sa hinaharap. Oh, yan. Okay. So, sa ating pagpapatuloy, gayon din naman, no, shoutout din po kay Sister Flor. Yan, sapagkat siya po yung nagdiraw ng nakaarawan ngayon, dapat niyang pinapalakpakan niya. Yan, Sister Flor 4. At siyempre, ganun din si Sister Dang. Yan, so happy birthday sa inyo. Dapat niyang pinapalakpakan niya. Ayan, siyempre sa akin din, belated happy birthday to myself. Dapat niyang pinapalakpakan yan. Yan. Shoutout din kay Sister Marcia, kay Brother Alan, sa mga kasama natin dyan, no? Yan, sa lugar ng malaria. Dapat niyang pinapalakpakan yan. So, sa inyo pong lahat na nagpangiti at nagpala sa inyong bang lingkod, sa akin pong kaarawan, this past 2 days or 3 days, something like that. So, super thanks po ang Diyos pong magpala sa atin. At sa lahat na may kaarawan, yan, na darating, so nawa po ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. So, yan po yung pinapahayag ng Diyos, for I know the plans I have for you. Lingid sa ating kaalaman, no, bago pa tayo ipanganak, ang Diyos po ay talagang may layunin, may plano sa buhay natin. And our episode for tonight was entitled as my birthday treat sa inyo pong lahat. Tonight's episode was entitled God's Plan for Us. So, ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At yan po yung katotohanan, no, na ang Diyos po ay may kanya-kanyang plano para sa buhay natin. No? Pero tandaan natin, no, higit sa lahat, bukod sa plano ng Diyos sa ating buhay, maging tayo, no? Tayo, nung tayo po ipanganak at isilang sa mundong ito, sa mundong ibabaw, bawat isa sa atin, sa ating paglaki at habang tayo ay dahan-dahang lumalaki, di ba? From kids, from being youth, di ba? Nung tayo elementary, nung tayo dumating at then papunta ng high school. So, ang bawat sa atin, may kanya-kanyang plano sa buhay natin. Pero huwag natin kalilimutan na higit na mas maganda at walang kaparis at katulad yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat God knows what is better for us. Hindi bitter, kundi better. And so to speak, and I quote, sa John chapter 10, verse 10, the Bible declares, and the Lord Jesus said, "My purpose for you is this. My plans and purpose for you is this." Anong sabi ng Biblia? Diba? Na parito, sabi ito, no? Okay. Sabi ito, the Lord Jesus said, "My purpose for you is this.
No? Sabi doon sa John chapter 10 verse 10, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magwasak. And Jesus said, including that, sabi niya, I have come that you might have life and have it more abundantly. In other words, in other terms, sabi doon, life in all its fullness. Naparito ako upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi buhay na walang kabuhay-buhay, hindi buhay na walang kwenta, hindi buhay na hungkag, at hindi po buhay na para kang patay. Kundi buhay na ganap at kasiya-siya. Buhay na kaaya-aya. And I quote, kaya nga sabi ng isang pastor sabi ni Kuya Ed Lapis, no? Sabi ni Pastor Ed Lapis, na minsan sa kanyang pangangaral, nabanggit niya, life is not a problem to be solved, but it is a gift from God that we must enjoy. Kaya dapat dyan pinapalakpakan yan. At siyempre, shoutout din kay Kuya Rani, dyan po sa lugar ng Valenzuela, siya po yung nanonood, so itong para sa inyo. Yeah, may patalastas pa, may naligaw na uwak. Talagang pag nag-live broadcast tayo, may nililigaw. Ayun, munti ko na mahuli. So yun po yun. At sa ating pagkapatulos, ano pagkapatulos? Nabuburor ka na naman, Coach Ed Zoren. At sa ating pagkapatuloy, di ba, let's look back. Di ba, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. In a second time around. Di ba? Nung elementary days natin, yung high school days natin, di ba? At katulad ninyo, marahil kayo din po'y natanong na po ng ating mga guro. Di po ba? Ng ating mga teacher. At katulad nyo, di ba? Anong tanong sa atin? Anong gusto mo maging paglaki mo? Anong ambisyon mo? Anong plano mo? Di ba? Yan po yung the usual nating buhay nung tayo po'y nasa elementary grades, nung tayo nasa high school. Tinatanong tayo ng ating mga guro. Di ba? What you want to become? Anong gusto mo maging paglaki mo? Ano yung plano mo sa buhay mo? Diba? Oh. Yun ang tanong sa atin Ang maganda diyan, ano ba yung sagot natin? Kasi minsan, 'di ba, katulad sa atin, may mga kabataan na katulad natin, 'di ba, nung mga panahon na may mga plano pero meron naman nag-aaral lang pero okay sa kanyang makagraduate o hindi. Di po ba? Minsan, yun ang nakakalungkot sa buhay natin. May mga taong nabubuhay pero parang walang purpose yung buhay. May mga taong nabubuhay pero parang wala silang plano sa buhay. Sa buhay nila, so to speak. Di ba? Kung ang Diyos nga po may plano sa buhay natin, bakit tayo wala? Kung tayo nga mismo, di ba buhay natin ito, sarili natin ito Di ba? Di ba dapat kung sino may katawan, dapat siya mismo magmalasakit sa kanyang sarili. Katulad natin, di ba tayong matinong pag-iisip, nagmamahal tayo sa ating sarili, sa ating katawan, kaya anong ginagawa natin? Pinapakain natin ito. Nag-ersisyo tayo, natutulog tayo. Diba? Yung iba sa atin, umiinom ng vitamins. So yun po yun At the usual na sagot natin, pag tayo tinanong ng ating mga guro, diba, nung ating elementary days, high school life, in our high school life, sabi ng iba, gusto nila maging doctor, gusto nila maging teacher, gusto nila maging pilot, gusto nila maging engineer, something like that. Pero sabi nga, mas mainam pa rin ang plano ng Diyos na inihanda niya para sa atin. At yung plano ng Diyos sa buhay natin, plano ng Diyos na buhay sa atin, ay yung pong walang kaparis at walang katulad. At ito po yung plano na hindi katulad ng eroplano. Diba? Naliliparin lang ng hangin yung eroplanong papel. Diba? Di wow ka. Di kyaw. Yan, shoutout din po kay Sister Dada Silueta, no? He's also watching dyan sa lugar ng Laguna. Ito pong para sa inyo. Yan, shoutout din kay Sister Tere. Yan. Sister Tere Diaz, dapat dyan pinapalakpakan niyo. Dalangin ko po ang kagalingan ng mga anak sa pangalan ni Jesus in Jesus' mighty name. Yan, na-miss po namin kayo kahapon. Wala po kayo. Yan, praise God. Anong sinasabi ng Isaiah 55 verse 8? And I quote, my ways are not your ways. And my thoughts are not your thoughts. Di ba? Ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin. At gayon din naman, same thing, di ba? Yung plano ng Diyos ay iba din sa plano natin. Kasi minsan may mga plano tayo parang eroplano lang, nalilipad-lipad, parang eroplanong papel. Di ba? Dapat yung plano natin talagang isasagawa natin, isasabuhay natin. Hindi pwedeng puro tayo pangarap na wala tayong gagawin.
Na wala tayong, di ba, na walang paghakbang. Kaya sinasabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, including that, di ba? In all your ways, acknowledge Him. Kaya sa buhay natin, dapat lagi natin siyang kinikilala. Di ba? Yun po yung napakahalaga dun. Lalong-lalo na tayo pong mga nasa Panginoon. Kilanlin natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawing pagkilos. Sa anumang ating gagawin, kilanlin natin ang Panginoon. So ang tanong is this, so to speak, to simplify this message, ano nga po bang plano ng Diyos sa buhay natin, di ba? Sapagkat ang sabi ng Bible, ako lamang ang nakakaalam ng plano ko sa inyo. Plano para sa ikabubuti ninyo, hindi sa ikasasama. Di ba? Plano para dulutan kayo ng mabuting kinabukasan sa hinaharap. Shoutout din po kay Sister Gloria Halo, yan si Stella, Halba, Medalyo. So praise God. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig ngayong gabing ito ang Diyos pong magpala sa atin. Una na plano sa atin ng Diyos, sa madalit sabi is, number 1, to prosper us. Yan po yung layunin at plano ng Diyos sa buhay natin. To prosper us, not to harm us. Diba? To destroy us, but to bless us. Kaya sinasabi ng Jeremiah 17 verse 7, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog. Hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kaniyang dahon ay magiging sariwa at hindi matutuyo. At hindi, sabi dito, no? At hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. For he shall be as a tree planted by the waves, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when it cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year, diba, of drought, neither shall cease from yielding fruit. Yun po yung sinasabi rito. Diba? So, ang salitang to prosper, the word prosper, it simply means, mga kapatid na mahal, to succeed, umunlad, sumagana, o magtagumpay. At yan po yung layunin ng Diyos sa ating buhay. So medyo mahina na yung atin pong LED light. Kaya medyo dumidilim na yung atin pong screen. Yan, so medyo simplify na lang natin ito. Diba? Anong sabi rito? Diba? To prosper us. Yung tayo po'y umunlad, yung tayo po'y sumugana, at yung tayo po'y magtagumpay. Prosperity is more than money and the accumulation. Diba? Higit pa ito sa pag-iipon ng pera, ng kayamanan. But rather an ongoing state of success that touches every areas of our lives. So hindi lang ito yung pag-iipon ng kayamanan. Masigit pa ron. Yung katagumpayan na ito na sinasabi ay yung ihipo sa kabuuan ng buhay ng bawat isa atin. Tuloy. And that is number 1, to prosper us. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin, pagtagumpayin tayo. Yan ang gusto ng Diyos sa atin, umunlad tayo, sumagana tayo. Siya'y nagplano para sa ikabubuti natin, hindi kasasama. And including that number 2, di ba? God's purpose or God's plan and purpose for us is this. Sabi dito, no? To give us hope. Ito yung layunin ng Diyos sa buhay natin, bigyan tayo ng pag-asa. Hindi tayo madismaya. Hindi dulutan ng kawalang pag-asa. Kaya ang sabi dito, do not lose hope. Katulad ng mga alagad sa isang eksena, when the Lord Jesus appeared in the midst of them, di ba? Bago mangyari at maganap yung bagay na yun, ano nangyari? Yung mga alagad ng Panginoong Kristo, yung mga apostol, mga disipulo, they were hopeless. They were frustrated, di ba? Sila po'y parang mga talong na talelo. Sila po'y down na down, bagsak na bagsak. Pero salamat sa Panginoon, the Lord is always to the rescue. Kaya sa panahon na madalas, di ba? Tulad ng mga nakaraan, di ba? Ang mga balita, yung mga dumating, nangyari sa ating, di ba? Sa ating ginagalawan. Sa mundong ito, di ba? Puro nakapagpapahinang balita, di ba? Puro mga walang kwentang balita, nakapagpapahinang balita. Kaya salamat na lang, di ba? Sapagkat sa pamamagitan ng good news na ating pinapakinggan,
sa pangunguna ng ating punong lingkod, si Brother Mike, na ibinabahagi. Yung ating pananampalataya ay patuloy na pinalalakas, patuloy na pinalulusog, at patuloy na pinagtitibay. At sapagkat yun naman talagang plano ng Diyos sa atin eh. To give us hope. Yan ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa kanyang pagkatawag sa atin, sa kanyang pagkaligha sa atin. Upang tayo dulutan ng pag-asa sa hinaharap. Katulad ni Abraham, di ba? Sa kabila ng kanyang katandaan, ang Diyos po'y nangako sa kanya. Di ba? Sa kabila ng siya'y wala ng kapag-apag-asa, dumating po sa kanya yung pag-asa niya. Di ba? Anong sabi rito in Romans 4:18? Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Kahit na wala ng kapag-apag-asa, di ba? Na magkaanak, pero nanalig pa rin si Abraham, pinanghawakan niya yung pangako ng Diyos. Kasi magiging ama ng maraming bansa. Sangayon sa sinabi sa kanya ng Diyos, na magiging katulad ng sindami ng mga bituin. Diba? Ang kanyang magiging lahi. At yun po'y ginawa ng Panginoon. And I quote dito po sa Isaiah chapter 35 verse 4. At dito po hinango yung awiting pinasikat ni Bob Pitts, isa sa worship leader, isa sa talagang great, di ba? Worship leader, great songwriter. Anong sabi doon, di ba? Say to those who are broken-hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong, and with His mighty arms, when you call out His name, He will come and save you. Diba? Itong sabihin sa pinanghinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mong iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Kaya do not lose hope. Amen? Sapagkat ang plano ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng pag-asa, hindi ka walang pag-asa. Kung sa mundong ito, parang nakikita mo puro pangit, hindi magagandang bagay, di ba? At yun po talaga yung totoo eh, katulad sa ating ginagalawan. Di ba? Sa ating kinalalagyan. Kung titignan natin yung mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay, mas lalo tayong panghinain ito. Kaya salamat sa mga ngaralang salita ng Diyos na ginagamit ng Panginoon para mag-broadcast, para tumayo sa pulpito, sa palengke, sa kalsada, sa anuman niyang lugar na yan. Maging sa eroplano, maging sa bus, para mag-share ng Word of God. Diba? Sa pamagitan nyo, nadudulutan tayo ng pag-asa. And that is the reason. Diba? Why we are called. And that is the reason. Diba? At isa yan, diba, sa layunin ng Diyos sa buhay natin. Upang tayo ibigyan ng pag-asa. Yan ang isa sa plano ng Diyos sa ating buhay. Bigyan tayo ng pag-asa. Una, to prosper us. Pangalawa, to give us hope. And thirdly, to give us a better future. Not bitter. Kaya ako pinagpapasalamat sa Panginoon, siguro maging kayo rin. Sapagkat hindi natin alam kung hindi tayo nakarating kay Kristo, kung hindi tayo nakapaglingkod sa Lord, hindi tayo naging believers, hindi natin alam saan tayo ngayon. Siguro ako marahil ngayon, di ba? Drug addict, di ba? Pasuray-suray, walang kwenta ang buhay. At hindi mo pa nga alam kung baka butot balat ka na, o ano ka na. Diba? Burado ka sa mundo, di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Di ba? He has a better plan for us. And that is to prosper us, to give us hope and a better future. At lagi nating tatandaan, our future depends, higit sa lahat, sa Diyos. Di ba? Kasi di ba sinasabi nga, di ba, if you're a teacher, di ba, the children's future is depend upon you. May katotohanan po yun. Pero higit sa lahat, diba, ang pawang katotohanan, ang ating kinabukasan, ay higit sa lahat, hindi nasa kami ng mga tagapagturo, ng mga guro sa paaralan, kundi nasa Diyos sa pangunguna ng Panginoong Hesus. Shoutout din po kay Pastor Randy, yan, Habiliana. Ganon din po kay Brother Romeo Camacho, Sir Romeo Camacho. Ganon din, yan. Okay, napakarami po ninyo. Shoutout din kay Sister Luz, yan. Okay.
Yan, nakita ko na Sister Sabrina, ganun din, Rose Ragay Rapal. Shoutout po sa inyong lahat. Yan, kay Sister Luz Biminda. She's also watching dyan po sa lugar ng Quezon City. Mabuhay po kayo. Dapat yung pinapalakpakan yan. So yun po yun, no? Better future, not bitter. Kasi alam nyo, kung hindi tayo nakarating kay Lord, di ba? Kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, di ba? Ang buhay natin talagang napakasama, napakapait. Kaya salamat sa mabuting Diyos. At pag sinabi natin better future, it simply means higher standard or more suitable, angkop, pleasing, kaya-aya. Kaya ako nung wala ako sa Panginoon, ang buhay ko di maganda eh. Di ba? Barkada, di ba? Nag-adik-adik, ganun, involved sa fraternity. Mas lalo siguro yung iba sa inyo, mas worse. Pinag-aaral ng magulang, nagkakating classes, tumatalon sa bakod. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya kung ano man meron ako ngayon, katulad ninyo, ito po'y utang na loob natin sa Diyos. Ito po'y dahil sa pangako niya sa atin. Diba? God says, ako lamang ang nakakaalam ng aking panukala para sa inyo. So ako, sa akin, wala naman sa bokabularyo ko na ako'y magiging isang mangaral. Sapagat ako, music lovers ako. Ang plano ko dati, ang gusto ko maging banda. Ang plano ko, tumugtog. Yun ako dati. Adik ako sa music, lahat ng genre, alam natin yan. Dati nung nag-aaral ako ng high school, yung baon ko, tinatabi ko. Hindi ko binibili para ibili ko para nang sa ngayon, ang gagawin ko, ibibili ko ng mga songbook. Yun po yung ginagawa ko dati. Nag-iipon ako ng mga songbook at yung mga bagong kanta, yun ang pinag-aaralan namin. Kaya salamat sa Panginoon. At sabi nga dito, di ba? Sabi nga sa droga, lagi kang talo. Masisira ang kinabukasan mo, di ba? O sabi ng ating former president, di ba? Huwag mong subukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Totoo po yan eh. Marami ngayon buhay na sira dahil sa droga. Dahil sa pag-a-addict na yan, di ba? Dahil sa pagkalulong ng hindi magandang bisyo. Kung gusto natin maging addict in a positive way, mas maganda yung God's addict. Di ba? Yung pagka-addict na positibo. Di ba? Mas maganda yung maging worshiper addict tayo. Yun ang maganda, di ba? Mas maganda maging pusher tayo ng Word of God kaysa ng drugs. Ang maganda yung maging pusher ni Jesus. Kaya dapat niya pinapalakpakan. Maganda yung maging pusher tayo ng gospel ni Lord. Marami pang maliligtas. Marami magbabagong buhay. At yun po yung napakaganda. At maniwala tayo that in Jesus' name, greater things are yet to come. Our future is depend upon the Lord. At kapag tayo talaga sa buhay natin ito, lalong-lalo na po tayo mga nakakilala na kay Kristo at nasa Panginoon na naglilingkod na. Pag pinagkatiwala natin ang ating buong buhay sa Kanya, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapaya. Praise God. Kaya sinasabi sa magandang balita, Biblia in Philippians chapter 1, verse 6, ano sabi diyan? Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. And I quote Philippians chapter 1, verse 6, sa New International Version, it says, being confident of this, that He who began a work in you will carry it unto completion until the day of Jesus Christ. Including that, sabi ni Mahatma Gandhi, the future depends on what we do in the present. Kaya ito po yung maganda. Kung tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, meron mang hindi magandang nangyari sa buhay natin, tandaan po natin, kapag ang Diyos po ay nag-umpisa ng maganda sa buhay natin, kahit anumang paninira ng dyablo, ng demonyo, ng impakto, anumang gawa sa atin, ang ating kalaban, hindi siya magtatagumpay. Sapagkat kung anong pinasimulan ng Diyos ay Kanyang pong tatapusin at kung anong magandang plano ng Diyos sa buhay natin, yun po ang Kanyang pangyayarihin. Praise God. Walang pwedeng umadlang. Kung ikaw ay tawag ng Diyos, kung ikaw ay para sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa iyo eh. At sinasabi nga ng Word of God, if God is with us, no one can be against us. According to Apostle Paul, totoong lingkod ng Diyos, Apostle Pablo, in Romans 8:31.
Kung ang Diyos ay panig sa atin, walang sinamang laban sa atin. Kaya kung tayo naglilingkod sa Diyos, kung anong ginagawa natin ngayon, diba? Yan din po yung magpipinta ng ating kinabukasan. Kung gusto natin maging maganda ang ating pong inaharap, wag na wag tayong lalayo sa Diyos. Magpatuloy tayo sa ating pong paninilbihan, pagdilingkod sa Kanya. As the Lord Jesus said, as God promised, for I know the plans I have for you. And including that, and I quote in Romans 8:28, that in all things God works for the good of those who love Him. It doesn't mean na kapag pangit ang nangyari sa buhay mo ngayon ay wala na ang Diyos. Hindi po yun. Ang Diyos po ay nananatili sa Kanya pong pagkatawa. Ang Diyos po ay nananatili sa Kanyang pangako sa atin. Ang Diyos po ay nananatili sa Kanyang pang-araw-araw na pagkilos sa buhay natin. Kaya naman mga kapatid ko minamahal sa simpleng mensahe itong na ating napakinggan ngayong gabing ito sa ating episode. It was entitled, God's Plan for Us. Manatili tayo sa salita ng Diyos sa buhay natin, sa Kanyang pangako sa atin. For I know the plans I have for you, says the Lord. At kung may plano ang Diyos sa atin, panghawakan natin sapagkat yun ay gagawin ng Panginoon. At ito ay para sa ikabubuti natin dahil ang Diyos ay mabuti. Once again, let us praise and thank God. At sa oras na ito, tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming salamat po. Sobrang nagpapasalamat kami sa iyong mga salitang aming napakinggan. And Lord, let your will be done in our lives. Lagi po kayo mabuhay sa buhay ng bawat sa amin. At hayaan mo po ano man ang struggle namin pinagdaraanan, tulungan mo kami makakove at mapagtagumpayan ito. Pakibless niyo po ang aming buong pamilya, asawa at mga anak, buhay, kinabubuhay-buhay, paglilingkod. Ang kalang mga sari-sari store, meat store, pwesto sa palengke. Ang kalang mga anak na pinag-aaral, trabaho nila, ng asawa nila, anything and everything. We ask, Lord, for your guidance in our lives, in our daily living. Iyan mo po lahat ng aming kikilos, igagalaw, gagawin, ay maging tumpak at ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami, maglilingkod kami sa iyo. Tulungan mo po kami, at upang kami makasunod sa iyong kalooban. At ang lahat ng ito ay palagi ang naming inihiling at inihingi sa matamis at pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesucristo na naghahari at tunay na hari noon ngayon at magpakailan, kailan pa man. At ang lahat ay magsabi ng malakas at malaking Amen. So once again, praise God. Ang pinakamalakas na palakpak na may kasamang sigaw, ibigay mo na. And again, yan, praise God. Okay. Lord Jesus. So maraming salamat po ngayong gabing ito sa inyong walang sawang pagtangkilig sa ating pong program. Be a blessing, spread the good news. At ako pong inyong nakasama in our programs for tonight from 8 to 9 in the evening. Kaya huwag natin kalilimutan kapag Sunday na, kapag Linggo na, STGN na, which simply means spread the good news. Let us be a blessing, spread the good news. So until next week, tayo po'y patuloy na magkaulayaw, magkarinigan at magkasama-sama sa programang ito. Ako po si Coach Ed Soriano na nagsasabing, a big God bless you and God bless you more and more in Jesus' mighty name. Ang kinin mo, bless ka na, talagang bless ka na, at super duper bless ka na. As we recall, Kitang-kita. And again, pag-gab, di ba? Alam na, so, ating punong lingkod, sinasabi sa oras na ito, papakinig ko. God bless everyone. Yan, at para sa ating pong theme song, Sing the song. yan, thank you Jesus. Blessed is he comes. Maraming salamat po sa inyo pong panonood at pakikinig. Thank you Jesus. Blessed is he comes. Let's be a blessing. Yan. So sa pamamagitan po ng theme song na yan, Blessed is he comes. tayo pong lahat ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. The name of the Lord. Who bring good news. Yes. Sing it once again. Blessed is He. Comes. God bless you more and more in Jesus' mighty name. The name of So huwag niyo pong kalimutan na ako po suportahan sa ating pong FB page. Yan. Sa ating pong Facebook at sa ating YouTube channel.
God bless everyone. So be a blessing. Let's be a blessing through spreading the good news. Be a blessing. Good news only. Yeah. Lord. Be a blessing. Be a blessing. Spread the good news.